Hello guys. So guys, good morning. So today po ay may isi-share ako. So marami pong nagtatanong kung paano daw po mag-propagate ng flower ng caladium. So ako po kahit before ay wala pong idea kung paano. So then later on po may mga nag-share na kung paano, pero nagtatanong po sila kung kailan at kung saan. So kailan daw po ba malalaman na pwede na po kayong mag-propagate ng flowers. So guys, ito yung sample po ng flowers na may tinatawag na pollen. Tada, yan po. Kaso guys, na-late ako. Na-late po ako kasi po ako ay nasa bayan namin. Yan, ganyan po guys yung itsura ng may pollen. Yan po yung may mga tumatalsik-talsik na yan dyan sa kanyang flower. Tapos ayan po, yun. Yan. Yan po yung inyong kukunin, i-scrape nyo po siya, yung gagamit po kayo ng brush para kunin siya. Tapos ilalagay nyo po sa foil. And then ito po yung tinatawag na male part ng caladium. Sa bulaklak po ng caladium kasi yan po may babae na lalaki. And so tatanong po sila saan yung part ng babae. So ang part po guys ng babae ay dito. So dito po siya. So pag kukunin nyo po muna siya bago nyo po ito biakin para doon nyo siya ipupunas. So guys, kukunin ko muna ito kasi pag biniak ko agad ito magtatarsikan yung kanyang pollen. Sayang naman po. Pero itatry ko lang guys kasi parang na-over na to. Tingnan nyo guys, maitim-itim na doon. Itatry ko pa rin kung pwede ko pa siyang i-pollinate. So balikan ko kayo guys. So guys, toothbrush lang ang meron ako dito. Ayan, tingnan nyo. Itatry ko lang guys videohan pang sariling effort lang ito. So dito po siya ilalagay. Ito nakita kong lagayan guys. Ikunin lang po natin pa ganyan yung pollen. Oh my gosh, nagtatalsikan. Tapos itaktak natin dito. Pero mas maganda talaga sana guys kung makeup brush. Dahan-dahan lang guys kasi baka magtalsikan yung pollen. Sayang. Ayun. Ngayon lang din ako guys naka-experience at nakachamba na nakita ko talaga yung pollen niya na ganito. Kasi kahit ang dami ko guys caladium, hindi ko naaabutan yung flower nila. At saka guys, ang caladium din po is mabagal din or matagal din po mag flower. Kasi medyo matagal na po ako nagka-caladium matagal po matagal po talaga siya mag pollen. Mag flower. And then yung pollen guys, tsatsambahan nyo talaga yan. Babantayan nyo. Ito hindi ko nabantayan. Ayan, so tingnan nyo guys. Kinamay ko na. Pero make sure yung kamay nyo malinis. Daliri. Kailangan mandalinis yung daliri. So yun lang guys. Anong kuha ko? Tingnan nyo. Kanina mukhang ang dami niya, diba? Kita nyo ba? Kanina mukhang ang dami niya. Pero nung naano ko, wala na. Yan lang ang nakuha ko. So baba muna natin. So guys, wala akong kutsilyo. So nakakita ako ng ganito na sharp. So ito na lang yung itatry kong ipangkat. So ito guys yung female part. Bali ikakat nyo siya dito. Ayan, ayaw niyang tumalab. Para-paraan na lang guys kasi yung kutsilyo ko na iuwi ko sa mismong bahay namin. Ang dami niyang Ayan, may tubig-tubig. Pwede naman ito guys kamayin. Pero mas maganda syempre kung cut. Ayan. Ay, ang unti. So, ganyan guys siya. Yun guys, ang kanyang female part. Ito. Pero ito, hindi ko po alam kung kasama siya sa female part. Pero ako ito, sure ako na ito ay female part. So, doon natin guys, ikukuskus yung pollen. Ganyan guys, linisan ko muna yung aking daliri. Mukhang hindi sasapat yung pollen ko guys. May nalaglag pa dito, kunin ko. Basa-basa na siya Pero mukhang nalaglagan naman siya guys ng pollen Kasi may siya, ayan guys Ayan, kita nyo? May puti-puti. Ibig sabihin na, ang sagwa ng daliri ko. Na siya guys, nalagyan siya ng pollen kahit papaano. Ayun Pero punasan natin siya ulit. So, ganun guys, pwedeng daliri, pwedeng brush, kung nasaan yung pollen guys. Tapos ito guys,
Marami pong nagsasabi na pwede nyo po siyang i-freezer kung marami kayo nakuhang pollen. Para if ever na may mag-flower ulit sa inyo, kahit anong variety, ay pwede nyo pa siyang gamitin. Kung sa foil nyo na ilagay, or sa Tupperware, pwede po siya. Nilagay nyo lang siya sa freezer. Ang tawag po dito ay self-pollination kasi same pollen lang po yung ginamit natin sa kanyang flower. Pero kung ibang variety po ng flower, ayun po ay cross-pollination. Katulad ng ito po ay ang tawag namin sa probinsya ay Red Emperor. Kung sa ganito nyo po siya inilagay na flower, yung may ganito na flower, ay cross-pollination po. So yun lang guys, yun po ang self-pollinate po ng caladium. I-try natin ito guys kung magkakameron. Pero ang alam ko hindi, wala to eh. Kasi sayang lang yung yung pollen, wala naman akong freezer. Ito guys ay experiment na lang, titingnan natin at aalamin natin kung magpo-pollinate ba yan o hindi talaga. Medyo hindi kasi guys maganda ang sibol nitong flower ni Red Emperor. Kasi yung iba po kasi mataba yung dito sa mataba po guys yung dito sa female part niya. Mataba siya na maraming buto, yung nagwiwik na mga buto ganyan. Soon to be buto pala. Basta ang sure ako dito guys, itong part na ito yan. Ganyan lang siya kahaba. Yan yung sure na ako na female part yan. Tapos ito guys, minsan sila sa kanilang pagbibigay ng pollen, itong lalaki, nagbibigay ulit yan ng pollen, abangan nyo ng mga 8 in the evening or in the morning. So ito siya, 8 in the morning kasi 8 na ngayon. Yan. And guys, ito, after nito, hindi ko na po maipapakita sa inyo, pwede nyo siya balutan ng plastic na may butas para nakakasingaw. Or net, yung iba nakita ko tea-cloth or something na parang net na may nabibili sila na net, inilalagay nila dito. Parang yung fruit net guys. Para pag nabuo po si female part, nagka-seed siya, babagsak po ng kusa itong flower na ito dun sa net. So masasambot nyo na po yung mga buto. And if ever matuloy ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano kuha ng buto guys dito, kasi ito po guys ay pinipisi para makuha po yung nabuhay na buto or nabuong buto. Hindi pa rin po basta-basta, and maliliit po ang buto niya. So yun lang guys, and sana nakaabot pa yung ating pollen. Ayan, maghahanap ako ng something na pwede kong ibalot sa kanya. So yun lang guys, buti inabot ko to, na share ko sa inyo. Bye bye.